Lumabas na mga chong sa Philippines itong SP version ng Yamaha Aerox V3, pero itong nasa video na Ultimate Alpha version ay hindi pa nilalabas sa Pilipinas. Second quarter pa lang ng taon pero madami ng bagong scooter na nilabas at pagpipilian, may mga mura at meron namang medyo mataas ang SRP. Sobrang solid na mga bagong scooter na lumabas ngayon ng Yamaha. Pero itong nasa video ay wala pa rin sa Pilipinas. Ito ang ultimate version ng Yamaha na Aerox Alpha V3. Yung nilabas sa atin ay latest version din naman na SP YECBT ABS pero iba ang kulay nito at hindi orange ang kanyang windscreen or windshield dahil yun ang indication na ultimate version ang Aerox na inilabas. So ngayon itong nasa video ay ultimate version mga chong. Check natin ang improvement nitong specs ng ultimate version ng Aerox V3 Alpha. At bago natin i-check ang buong specs, ang tanong natin sa Yamaha Philippines is bakit kaya Aerox sa atin ay wala pang ultimate version or nilabas sa atin ay yung regular na YECBT ABS at itong ultimate ito hindi pa nila sinama. Ngayon, check natin ang new version Aerox Ultimate Alpha V3 2026 na bagong labas ng Yamaha. Simulan natin sa displacement niya. Meron itong 155cc single overhead camshaft, single cylinder, 4-stroke at 4 valves. Naka-liquid cooled na rin po ito at may fuel injected na YECBT Blue Core engine. So same lang din yan na lumabas sa atin. Maximum power 15.4 horsepower at 8,500 RPM with a maximum torque of 14.2 Nm at 6,500 RPM. Compression ratio 11.6:1 at may fuel tank capacity na 5.5 liters. At syempre obvious naman na iba ang kulay ng mugs nitong ultimate version compare sa nilabas sa atin na SP version din na Aerox V3. Pero syempre mas maangas yung mugs ito dahil nga may kulay na. At dahil nga YECBT ito, meron itong Y-Shift features, the Yamaha Electronic CVT with 3 acceleration level na low, medium, and high. Selectable via handlebar switch for an aggressive turbo sensation. Selectable riding modes din, meron ito dual ride settings consisting of T mode or touring mode and urban for relaxed, fuel efficient, and S mode naman for sports mode. So yan po yung kanyang makina. When it comes to dimension naman, meron itong width or lapad na 710mm, ground clearance niya 143mm, wheelbase niya 1350mm, at ang kanyang height 1170mm. Sa seat height naman, meron tayong 790mm at sa haba niya sa length 1980mm. Sa kanya naman timbang ay meron tayong 130 kg. Napansin ko na sobrang ganda ng kulay nitong bagong ultimate version at yung tintig niya, bagay na bagay din yung kulay ng mugs doon sa body color nitong bagong Yamaha Aerox Ultimate version. So yan po yung kanyang TFT display. Kita naman natin na halos parehas lang din yan ng TFT display na lumabas sa atin sa Philippine version na SP na Aerox V3. Yun nga lang, ito ay ultimate version at ganyan yung kanyang windscreen. Same din ito na mayroong sports mode at touring mode. Meron ding navigation at music or phone connectivity at Y-Connect. So talaga namang panalo at solid. Medyo pricey nga lang talaga yung lumabas sa atin sa Pilipinas. For sure, pag lumabas itong ultimate version ay medyo mahal din to talaga dahil nga meron siyang difference compared dun sa nilabas sa atin sa Pilipinas. At napaka-konti lang nun mga boss, pero syempre iba ang performance improvement. At ito yung sinasabi nating performance damper upgrade dito sa bagong Aerox Ultimate version na lumabas. So yung performance damper na yun ay malaking bagay to support the chassis lalo na kapag medyo mabigat yung load at medyo malubak yung kalsada. Kapit na kapit yung performance damper na yan sa mismong chassis or katawan na bagong Aerox V3 Ultimate version. So yun yung improvement na napakaliit lang pero malaking tulong sa performance nitong sariling motor ng Aerox na Yamaha version 3 Ultimate version. So yan po ang performance damper na in-upgrade nila sa bagong Aerox Ultimate version ng Yamaha. And when it comes to upgraded braking power nitong bagong Aerox Ultimate version, it features both front and rear hydraulic disc brake na paired with anti-lock braking system or ABS. Same din yan ng meron sa atin sa Pilipinas. Syempre, loaded din ito ng traction control system or TCS that automatically adjusts ignition timing and fuel injection to prevent yung rear wheel to spin during acceleration on slippery surface. So, pag mabuhangin or maulan, mayroon kang TCS na nakasuporta dito sa bagong Aerox Ultimate version. So suspension niya equipped with larger 30mm inner tube itong front suspension na fork unit. So may improvement din sa kanyang front fork suspension. So same din yan na lumabas sa atin mga chong na naka 30mm inner tube na yung suspension.
Tire specs niya mga boss, powder coat yung kanyang pinaka wheels na kulay pink or parang red ba yan. And yung kanyang wheel size is R14 110/80 and yung kanyang rear naman is 140/70/14. So front is 110/80/14 and rear is medyo talagang malaki or wide profile 140/70R14. Both tubeless and powder coated yung wheels na kulay reddish or pink. So napaka-solid ng gulong nito mga boss na ultimate version ng Aerox V3. Siyempre yung rear suspension naman niya, dual shock absorber pa rin ito with sub-tank kaya maganda tignan. And yung ibang mga features niya, yan, meron siyang TFT display with phone navigation, clock, display settings, music, navigation, meron siyang lap mode at ibang mga themes na pwede mong pagpalit-palitin. At nandyan sa mismong kanyang manibela ang yung Y-Shift YECBT switch niya. Naka-smart keyless system na rin ito, ignition for enhanced security and convenience. May USB charging port na fast charging na rin siya. At merong underseat compartment size or U-box size na 24.5 liters. Kasya na dyan ang medyo maliit na full face helmet at isa namang half face na helmet. So either or, kung full face medyo maliit na size lang ang kasya. If half face naman kasyang-kasya dyan. So napakaganda ng stitching ng upuan at design nitong mismong ultimate version ng Yamaha na Aerox V3. So para sa akin napaka-standout ng kulay, specifically yung kanyang gulong at yung kanyang design. Naka-emboss din yung Aerox na logo dyan sa gilid niya sa winglet. So napakaganda at sana ilabas din itong gantong model sa atin kasi meron naman na tayo nito pero iba lang yung kulay at walang performance damper chassis ata yung nilabas sa Philippine version. Pero syempre may kaakibat din na presyo yung gantong design ng Yamaha. Specifically yung ganitong model na ultimate version ng Aerox. So once again, ito ang bagong Aerox Alpha Ultimate version 2026 with performance damper.